Hey, Pulubibi, mga boss. Saglit lang to. Kwentuhan kita sandali. Sandali lang to, pero matututo ka, promise. Noon, naisip ko lang magkaroon ng isang barbecue store. Kasi parang ang saya. Food lover ako eh. Gusto ko lang lumabas tuwing hapon, tsaka gabi. Timing siya kumbaga doon sa gusto ko. Kaya gusto kong magkaroon ng isang barbecue na shop, store, or what, basta barbecue. Tapos itong 2024, di ko naman akalain na magkakaroon ako ng ganitong negosyo. Hindi ko siya expect. Yung tipong hindi ko inaasahan pero dumating. Kaya naalala ko tuloy yung isang universal law. Hindi ko alam kung alam to ng lahat. Mamaya sabihin ko kung ano. Ito yung pag naiisip mo daw siya parate, pwedeng mangyari. Yung nasa isip mo, pwedeng mangyari. Yung kung ano yung araw-araw mong iniisip, pwedeng mangyari. Ibig sabihin, kung ano yung iniisip mo, kaya mo siya naiisip kasi yun ang gusto mo. Parang magic, di ba? Pero kapag naranasan mo, totoo pala. Ito yung kung anong iniisip mo ngayon, yun ang resulta ng kinabukasan mo. Totoo din yun. Hindi ba? Lahat ng resulta sa buhay natin ay dahil sa kung anong paraan nung pag-iisip natin. Tama ba? Yung nararamdaman mo ngayon ay posibleng magpasya yan dun sa buhay mo. Kaya think better think positive. Yan ang paalala ng universal law na the law of attraction. Di ko alam kung narinig niyo siya, kung alam niyo siya. Pero at least kung di niyo man siya alam, ngayon alam niyo na. Para maging mas malalim pa yung pag-aaral, yung kaalaman niyo regarding sa the law of attraction. Search nyo lang siya, pag-aralan nyo pa. Malaking tulong siya sa buhay nyo kasi ito po yung ginawa ko. Ito po yung isa sa pinaka-inaral ko kung papaano na sa pagiging dating pulube, doon sa pagiging dating walang-wala. Alam niya naman, galing ako sa hirap. Lumaking mahirap, mukhang mahirap. Pero nagawa kong baguhin yung buhay ko dahil sa ganitong mindset. At bakit dahil ganito yung mindset ko, isa po sa inaral ko ay yung tinatawag na the law of attraction. Ito yung what you think is what you become. Kaya importante yung isip mo. Kasi yun ang resulta ng pagkatao mo. Yung iniisip mo, yun yung magiging ikaw. Kasi simple lang palagi mo iisipin yung mga bagay na gusto mo magkaroon at mga bagay na pangarap mo na magkaroon ka sa buhay mo. Yun lang yung iisipin mo. Ibig sabihin yung hindi mo pangarap, yung bagay na hindi importante, yung bagay na makakasakit sa'yo, yung mga problema mo, yun ang dapat tinatanggal mo doon sa isip mo. Kasi, alam mo, hindi naman tayo si Einstein Hindi naman tayo sobrang magaling, hindi naman tayo sobrang matalino. Tama ba ako? Kung baga, hindi na nga tayo kagalingan, pupunuin mo pa yung isip mo ng mga bagay na hindi importante. Kung baga sa cellphone, junk files, basura, tanggalin mo yung basurang yon. Tapos equip yourself doon sa mga bagay na makikinabang ka. Equip yourself doon sa mga bagay na magpapalago sa'yo, magbibigay ng success sa'yo, mag-grow sa'yo. Diba? Iwasan mo na yung mga bagay na sa totoo lang, sumisira lang din sa sarili mo Yung maling mindset mo, yung pagiging negatibo mo, sisira lang yan sa'yo. Kaya simple lang, ulitin ko, palagi mo iisipin ang mga bagay na gusto mo, magkaroon ng mga bagay na pangarap ka sa buhay mo, doon depende sa iniisip mo. Ingat ka sa mga iniisip mo, nararamdaman, kasi yan ang magiging resulta ng buhay mo. Kagaya ngayon, patunayan ko sa inyo, ano man ang takbo ng buhay mo ngayon, ay dahilan ng mga aksyon at desisyon mo noon. Hindi yan nangyari nang dahil sa gusto lang ng universe na mangyari yan sa'yo. Hindi yan nangyari kasi gusto lang ng mundo na mangyari yan sa'yo. Nangyari yan sa'yo kasi yan ang desisyon. Yan yung mga naging batayan ng aksyon mo noon. Ibig sabihin, yung resulta ng buhay mo ngayon ay kagagawan mo din. Depende paano ka nag-isip, paano yung damdamin mo, yan ang resulta mo. So, yung resulta mo, yan ka ngayon. Kaya kung hindi maganda, yung resulta mo noon, simple lang. Ibig sabihin, hindi naman nangyari yan dahil sa
Hindi naman nangyari yan on the spot. Hindi naman nangyari yan dahil sa gusto ng mundo. Hindi naman nangyari yan dahil yan ang gusto ng universe. Nangyari yan dahilan din ng mga actions and decisions mo noon. Ang action at decision mo noon, ang naging saligan, ng naging kaisipan at damdamin mo noon na naging resulta nung buhay mo ngayon. Yung mga changes. Kamusta na ba? Buti ka ba? Palagi ka masaya. Jomay, buti na lang. Nariyan ka, hindi na ako mag-iisa. Sabay-sabay ulit, say! Huwag ka na mawala. Tapos may napakaingay. Gusto mo magbago ang takbo ng kinabukasan mo. Gusto mo magbago yung takbo ng buhay mo. Lahat naman tayo gusto yun eh. Ito lang gagawin mo. Baguhin mo yung kaisipan mo. Tapos yung damdamin mo, gawin mong positibo. Positibong kaisipan, positibong damdamin. Yan yung magpapabago sa takbo ng buhay mo. Simulan mo muna dyan. Alam mo, ano man, gaano man kalaki yung pangarap mo, araw-araw sa buhay mo, gusto mong marating, gusto mong maabot, gusto mong magkaroon ka. Pero, kung hindi mo babaguhin yung isip mo, hindi mo babaguhin yung damdamin mo, wala ring mangyayari sa'yo. Promise, maniwala ka sa akin. Kasi pinagdaanan ko na yan. Hindi lang yan, parang ngayon o bukas, yung pagiging positibo. Hindi lang yan para ngayon, hindi lang yan para bukas. Yan ay obligasyon na kailangan magawa sa araw-araw hanggang maabot mo na ang mga pangarap mo. Hindi yan short term lang na, ay, gusto ko yung pangarap ko na to. Sige, iisipin ko siya araw-araw. Tapos the next day, the next week, nagbago ka na naman, balik ka na naman sa dati mong mindset, balik ka na naman sa pagiging negatibo mo. Wala din. Okay? So, ang obligasyon na yan, kailangan mo siya gawin. Araw-araw hanggang sa magbago yung pagkatao mo. Kasi pag nagbago yung pagkatao mo, diyan na rin magsisimulang magbago yung takbo ng buhay mo. Huwag ka lang titigil sa pag-abot ng pangarap mo unti-unti. Magkakaresulta ka, magkakabahay ka, magkakakotse ka. Sinong may gusto? Ako gusto ko. Kaya ganito ako. Baliw ako sa pangarap ko. Kayo gusto nyo ba? So kailangan baliw ka rin sa pangarap mo. Alam mo, di mo naman kailangan maniwala sa akin. Yung sinasabi ko, nasa libro na eh. Yung sinasabi ko, baka nasabi na rin ng iba. Huwag kayo maniwala sa akin dahil mukha akong kidnapper, huldaper, whatsoever. Hindi ka gwapong-gwapo sa akin, okay lang. Kung hindi ako gwapo, okay lang. Meron din namang mas hindi pa gwapo sa akin. Oh, di mo kailangan maniwala. No? Pero yung sinasabi ko, pwede mo siya maging basis. Pwede mo siya maging batayan. Diba, mag-isip ka lang, baka sakaling may point pala yung sinasabi ko. Ito pa, paghirap ka na sa buhay mo, pagod ka na, pwede kang tumigil sandali, pero walang susuko sa pangarap. Huwag mong susukuan yung pangarap mo. Pwedeng tumigil ka, huminto ka sandali, pahinga ka, pwedeng magpahinga. Pero hindi ka pwedeng puminto ng habang buhay yung sa pangarap kasi gusto mong maabot. Isipin mo lang ganito kung ang kahirapan sa pamilya nyo ngayon ay di masosolusyonan, tapos narinig mo tong video na to, itong ginawa kong video, narinig mo ako ngayon, hindi to aksidente lang na narinig mo pare, mga kapulibe, no boss, hindi aksidente na narinig mo yung video ko na to. Ibig sabihin may dahilan. Baka ikaw na pala yung magtutuldok nung kahirapan nung pamilya at nung angkan nyo. Kung hindi pa ikaw ang puputol dun sa sumpa yung kahirapan Kung hindi pa ikaw yung puputol ng kahirapan, sino? Anak mo. Tama? Anak mo? Bakit mo iaasa sa kabataan? Ba't mo iaasa sa anak mo yung pwedeng ikaw at sa'yo pa lang ay mayroon ng mga paraan? May paraan na sa'yo Narinig mo na yung iba't ibang way para magbago yung buhay mo. Sabi, yung buhay kasi hindi magbabago yan kung ikaw mismo sa sarili mo hindi ka nagbabago. Mindset mo, isip mo, puso mo. Kung yan ay walang pagbabago, ganun ka pa rin, toxic ka sa lipunan, toxic ka sa ibang tao, toxic ka sa katabi mo, toxic ka sa lahat. Maging sa sarili mo, toxic ka. Mindset mo, negative Hindi, paano mo sasabing toxic? Toxic ka kung
Ang sinasabi mo, di nakakatulong sa iba. Nakakasakit pa ng damdamin ng iba. Toxic ako, negative ka sa sarili mo, nagiging negative ka sa ibang tao. Yun yung toxic. Okay? So, kung hindi mo mababago yun, walang magbabago. Pero pag nabago mo yun sa sarili mo, kaya mong tuldukan yung kahirapan, yung sumpa ng kahirapan sa pamilya mo. Pag mo nang iasa sa anak mo, pag mo nang iasa sa kapatid mo, pag mo nang iasa sa ibang tao, ikaw na nakakarinig ng video na to, ay pwedeng magbago sa takbo ng buhay mo. Tama o tamang-tama. Hindi kita pinipilit, pero may paraan. At may dahilan kung paano magagawa yung mga bagay para magbago yung buhay mo. Ang gulo ng mga bata rito. Sino? Sarap sipain. Iingan. Ayun, oh. Yes, me. Okay lang. Sige na, bye-bye.